Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ako ang inyong lingkod, Elijah Poljan Valdez, at welcome sa ating daily devotions. Ang ating verse for the day ay nasa mga taga-Filipos chapter 2, verse 6 to 7. Sinasabi dito na, kahit siya'y likas at tunay na Diyos, hindi niya ipinagpipilitang manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip, kusa siyang hinubad ang pagiging kapantay ng Diyos at naging katulad ng isang alipin. Ipinanganak siyang tulad ng karaniwang tao at nang si Kristo yung maging tao. Sinasabi ng si Kristo ay ganap na Diyos, kamantay at walang hanggan sa Ama sa doktrinang Kristiyano ng Trinidad. Si Jesus at ang Ama ay magkapantay sa kapangyarihan at kaluwalhatian. Si Jesus at ang Ama ay walang hanggan at umiiral ng magkasama ng simula o sa wakas. Sila ay Si Jesus ay Diyos sa parehong paraan tulad ng Ama at nagbabahagi ng parehong banal na kalikasan. At ang Ama ay iisa sa kalikasan, ngunit magkaiba sa katauhan. Ang Trinidad ay ang paniniwala na ang Diyos ay umiiral bilang tatlong persona, ang Ama at ang Anak at ang Banal na Espiritu. Ang tatlong tao ay palaging magkakasundo at kumikilos bilang isa. Si Jesus ang pangalawang persona ng Trinidad. Kusang loob na kinuha ni Jesus ang kalikasan ng tao at namuhay sa pagsunod sa Ama. Ang pagsunod ni Jesus ay bumili ng kaligtasan para sa sangkatauhan. Ang paniniwala na si Jesucristo ay parehong ganap na tao at ganap na banal ay kilala bilang hypostatic union. Ang hypostatic union ay nagsasaad na si Jesus ay ang dalawang natatanging kalikasan, union na yung banal at tao na nagkakaisa sa isang tao. Ang pagiging tao ni Jesus ay makikita sa Bagong Tipan, kung saan siya ay inilarawan bilang isang makasaysayang figura na nakakaranas ng damdamin ng tao, pisikal na limitasyon at mga tukso. Ang pagka-Diyos ni Jesus ay makikita sa Bagong Tipan, kung saan siya ay inilarawan bilang ang salita ng Diyos na nagsasagawa ng mga himala, nagpatawad ng mga kasalanan at nag-angkin ng banal na otoridad. Ang pag-aaral mula sa kasaysayan ng simbahan ay makakatulong sa mga Kristiyano na maunawaan kung paano ginagabayan ng Banal na Espiritu ang simbahan sa buong kasaysayan nito. Ang Banal na Espiritu ay patuloy na gumagabay sa simbahan ngayon na nagbibigay ng kapangyarihan sa mga Kristiyano na mamuhay kay Kristo at ipalaganap ang Ebanghelyo. Ang Banal na Espiritu ay nagbibigay ng kapangyarihan sa simbahan upang lumago at ipalaganap ang Ebanghelyo. Kinagabayan ng Banal na Espiritu ang simbahan sa mga desisyon nito, panalangin at mamuhay komunal. Ang Banal na Espiritu ay nagbibigay sa mga tao ng mga espiritual na kaloob upang maglingkod sa Diyos at sa isa't isa. Sa uli, ang Banal na Espiritu ay nagbibigay inspirasyon sa mga Kristiyano na mamuhay kay Kristo at gumawa ng tamang desisyon. Muli, ako ang inyong lingkod, Elijah Poljan Valdez, at dito na nagtatapos sa aking daily devotions.